Si Jim ay aktibong nakatayo habang hawak ang espada at habang pinapanood ni Blackstone tinanong niya kung paano niya ginagawa ang kanyang patayong slash. Samantala, papalapit si Gian Jr. sa kanya na may hawak na isang envelope at pagkatapos ay ipinasa niya ito kay Jean. Habang sinisiguro ito, may sulat ng misyon na nakapangalan sa kanya. Kinuha ito ni Jean at nabigla si Blackstone, iniling ang ulo niya upang makita ito at nagsabi, "Wow!" Ngunit hindi pa siya nakatanggap nito. Binuksan ito ni Jim at nakita yun ay isa itong sulat ng misyon, na nangangahulugang kailangan nila si Jim upang alisin ang panganib sa isang hindi kanais-nais na lugar. Tiningnan ni Jean ang mga selyo, at tinanong ni Blackstone, ano itong simbolo? Pagkatapos ay sumagot si Jean na sinabing ito ay isang simbolo na para lamang sa direktang bloodline ng Big Family. Habang tinitingnan ito ng malalim, sinabi ni Jean na binigyan siya ng mga tagapangalaga. Pagkatapos sinabi ni Blackstone na hindi maaaring magdala ng mga tagapangalaga si Jean kasama niya, ngunit ito ay isang magandang pagkakataon upang targetin ang isang tao. Sinabi ni Blackstone na tungkulin ang banal na espada pagkatapos niyang matalo si June, ngunit papabayaan na siya ng kanyang ama, kaya ang sulat na ito ay tiyak na mula sa isa sa kanyang mga kapatid. Habang tinitingnan muli ang sulat, sinabi ni Jean na hindi niya alam kung paano ito ginawa. Ngunit nangangahulugan ito na ang sulat na ito ay mula kay Big Sonny. Sinabi ni Blackstone na inihayag na ang kanyang ikalimang kapatid na babae ay gustong makuha siya, ngunit ngumiti si Jean at sinabing iniisip niya na siya na ang susunod. Lumingon si Jean upang makinig kay Blackstone na nagsabing nangangahulugan ito na may iniisip siya, kaya hindi niya ito dapat tanggapin. Sinagot ni Jim na baka may magandang bagay sa lugar na yun, maaaring halaman o uri ng Pulse Ares, kaya walang masama kung pupunta doon. Pagkatapos ngumiti si Jean at sinabi na makikipaglaro siya sa kanyang kapatid, habang itinaas niya ang braso, na malapit sa Hall Monasteryo, sinabi ni Jean habang itinaas ang mga kamay na tinapos na niya ang tungkulin ng banal na espada. At sinabihan din ng iba na siya ay nasa rank ng kanilang misyon para sa isang tulad niya. Ngumiti si Blackstone at sinabi na mukhang galit na ginagawa ito sa harap ng kanyang mga tauhan. Pagkatapos si Juyang na nagagalit at pinaalalahanan siyang ibalik ang misyon. Naisip ni Jiyong na sabihin na hindi niya siya mapoprotektahan kapag usaping duty of the Divine Swords. Ngunit sinabi ni Jean na may dalawang rank 3 swordsman na kasama niya. Muli, nais ni Juyang na magsabi ng kung ano pa, ngunit nilagay ni Jiang Jun ang kamay sa kanyang mukha at sinabi ng sekreto na pinapanood sila ng mga tao. Sinabi ni Juyong na isang araw pa lamang mula noong siya ay natalo. Pagkatapos, galit na sinabi na kung makakatanggap siya ng misyon sa ganitong sitwasyon, nangangahulugan ito na siya ay nasa panganib. Ngumiti si Blackstone, sinabing nangangahulugan ito na siya ay nag-aalala kay Jim, pagkatapos ay tumingin sa kanya. Galit na sinabi ni Jean na tinalo niya si Big June, kaya madali niyang makakayanan ang isang rank 3 mission. Tiningnan siya ni Juyong ng buong pag-aalala, at pagkatapos ay ibinaba ang ulo niya at nagsabing, sige, inutosan niya si Jiyang, at siya'y umabante. Iniisip ni Juyang na siya ay matalino, ngunit ngayon ay hindi niya nauunawaan ang sitwasyon. Habang tinitingnan ang pag-alis ni Juyong, iniisip ni Jim, salamat sa pag-aalala sa akin, ngunit magtiwala ka sa akin at maghintay. Biglang tumigil si Juyong doon at nagulat na lumingon. Iniisip na nauunawaan ng Young Master na may nagmamanman sa kanila at nakikinig sa kanilang usapan. Alam ni Jean na sila ay aware sa sitwasyon at sinabi, hayaan ang administrative branch na makita na tatanggapin niya ang misyon. Tahimik na tumingin sa kanya si Juyong, ngunit si Jianyu ay nakatingin pataas dahil alam din niya na may nagmamanman sa kanila. Ibinaba ni Juyong ang kanyang ulo sa harap niya at nagsabing, oo, ngunit si Jean ay nakatingin pa rin doon at nagbuntong hininga. Sa katunayan, si Xian ay nakatayo doon at nagmamanman sa kanila, pagkatapos ay sinabi sa mga tauhan na tinanggap ng Young Master ang misyon at naupo sa upuan. Habang suot ang kanyang Pulse Ares, sinabi niya na walang sinuman sa kanilang tamang pag-iisip ang magbabalik ng duty ng Divine Sword. Pagkatapos ay isinara niya ang lock ng Pulse Ares at sinabi na kahit na si Jean ay may talento sa espada, mababaw ang kanyang pag-iisip. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang mga tauhan at tinanong kung aalis sila bukas para sa misyon. Kaya kung maaari ay sabuhin ng tauhan ang plano. Sinagot niya na si Jean ay nasa harap na nakikipaglaban sa mga halimaw kapag sila ay nasa kalagitnaan na ng lugar.
Ang mga tauhan nila ay maglalakad-lakad dahil sila ay rank 4 swordsman. Pagkatapos, makikita niya, pagkatapos marinig ang kanyang plano, itinaas ni Xian ang kamay niya at nagsabi, "Mabuti, napakabuti." Habang naghahanda pa siya, iniabot sa kanya ng kanyang mga empleyado ang isang larawan ng isang taong may maskara, at sinabi niya sa kanya na tatapusin niya ang trabaho at walang sino man ang babalik ng buhay mula sa misyong ito. Masaya niyang sinabi na, "Sige, pero huwag siyang magpapakampante hanggang sa dulo hanggat hindi pa tapos ang plano." At pagkatapos, ngumiti siya habang pinapakinggan siya na nagbabalak kung paano maglaho ang cute na batang kapatid. Sa araw ng misyon sa gusali ng monasteryo, si Jin kung saan aktibo siya gamit ang espada at ibang mga kagamitan ng depensa. Nakikita ni Blackstone na sobrang abala siya sa trabaho, kaya nagpa siya siyang makipagkontrata sa kanya. Pagkatapos ay tumayo sila sa labas ng gusali. At sinabi ni Blackstone na siya'y nagsasanay ng vertical slashing hanggang sa mag-umaga. Ngumiti si Jin at sinabi na siya'y lumalakas habang siya'y nag-iensayo, maliban na lang sa kanyang nakaraang buhay. Samantala, may dalawang tao na dumating doon na nakayuko sa harap ni Jin upang siya'y batiin. Pero tinanong ni Jin kung sino sila, sumagot ang isang lalaking may pulang buhok, si Kim Bim-sok, na sila'y naitalaga na sumama sa tungkulin ng banal na espada kasama niya. At ang isa pang tao ay nagsabi na ang pangalan niya ay Yu Yiwu, parehong nakatayo doon, sinabing karangalan nilang tulungan siya dahil sila ay Ranal 3 swordsman. Sinabi ni Blackstone sa tenga ni Jin na tama siya noong sinabi niyang sila'y naghahanda na patayin siya. Ngunit tinanong ng sekreto ni Jin kung paano niya nalaman, sumagot si Blackstone na sinabi nilang sila'y rank 3, pero sila'y tunay na rank 4. Dahil nakikita niya ang kanilang pagka-ipokrito at mga lihim. Sinabi ni Blackstone na ibig sabihin, hindi lang sila ang makakaharap nila na hinanda ni Xian. Bagkus makikilala pa nila ang iba mamaya. Samantala, dumating si Juya na hawak ang bag ni Jin at sinabing tapos na ang mga paghahanda. Ngumiti si Jin, at kinuha ang kanyang bag at sinabi na nailagay na niya lahat ng sinabi ni Jin. Sumagot si Jin ng oo. Sinabi ni Juyong na magtitiwala siya sa kanya, "Young master. Pero mag-ingat ka sana at huwag magpadalos-dalos." Tumango si Jin at sinabi, "Sigurado, salamat sa pag-aalala." Pagkatapos sinabi ni Jin sa kanya na ngumiti at maghintay para sa kanya. Ngumiti din si Julian, sinasabing nagtitiwala din siya sa kanya at maghihintay siya ng magandang balita. Pagkatapos ng ilang sandali, narating nila ang nais na lugar, mga halaman sa paligid nila, at isang lalaki ang yumuko sa kanya at bumati ng maligayang pagdating. Sinabi niya na bago sila pumasok, magbibigay siya ng kaunting impormasyon tungkol sa kondisyon ng lugar na ito dahil konektado ito sa ibang dimensyon, kaya nagbago ang kapaligiran nito. Sinabi ni Jin na mukhang naapektuhan din ang labas ng lugar, pero sumagot siya na ang lugar na ito ay may kaunting hangin at may fog, kaya mag-ingat sa paghinga. Ngumiti si Jin at sinabi, "Nagpasalamat sa information." Pagkatapos tinanong ni Jin kung naiintindihan nila ang layunin ng misyong ito. Sumagot si Bim-sok dahil kailangan nilang alisin ang mga halimaw at halaman na nagdudulot ng banta sa mga tao. Sinabi ni Jin, "Okay, pumasok na tayo." At pagkatapos in-inform niya ang lalaking nakasalamin, at sumagot ito na mag-ingat. Pagkatapos ay parehong naglakad kasama si Jin, papunta sa liwanag na tinatawag na Fisher Variation. Pagkatapos pumasok, sinabi ni Blackstone na ang hangin ay talagang kaunti dito. Sinabi ni Jin na oo, at malamig din. Sinabi ni Blackstone na mukhang kalmado siya. Dahil ba alam na niya ang lugar na ito? Sumagot si Jin ng oo, alam din niya kung paano mabuhay dito. Pagkatapos huminto si Jin at naramdaman na may tumitingin sa kanya mula sa mga halaman. Isang berdeng halimaw ang nagpakita ng kanyang mga ngipin, at pareho silang Yiwu at Bam-sok, ay nagsabi ng malakas na dumating na ang mga halimaw. Inutusan sila ni Jin na sugurin ito, pero hindi nila naintindihan. Galit na sinabi ni Jin na gusto niyang sugurin sila dahil mahirap silang maintindihan. Sinabi ni Yuo na akala niya ang Descendant ang mangugunang lumaban. Sinabi ni Jin na lalaban din siya, pero gusto niyang obserbahan sila dahil sila ay ranggo 3 at siya ay ranggo 1 rank 1 swordsman. Sinabi ni Bam sa Hawks na tulungan sila. Pero sinabi ni Jin na hahakbang siya kung marami ang halimaw o may mahalagang bagay na lumitaw. Samantala, ilang halimaw ang lumapit upang sila'y atakihin. Sinabi ni Bam-sok sa kanyang kasamahan na dapat lumaban si Jin kasama nila.
Sinabi ni Blackstone na mukhang mababa ang tingin ng kapatid niya sa kanya. Talaga bang lalaban siya mamaya? Dapat sana ay nanatili na lang siyang tahimik. Si Jean, na nakatingin sa kanila habang nakikipag-away, ay nagsabi na ang plano nila ay malamang naabangan siya kapag nasa unahan na siya sa laban. Pero ang plano nila ay nasira. Nagsabi si Yuo, young master, nakuha na nila ang lahat. Pagkatapos, sinabi ni Bamshak sa kanyang kaibigan na wala silang tsansa sa ganitong takbo ng laban, ngunit kailangan nilang abangan siya pagtalikod niya. Sinabi ni Jean na plano nilang ambushin siya, pero hindi niya matansya kung kailan sila aatake. Samantala, itinuro ni Yuo ang kanyang kaibigan gamit ang kanyang hinlalaki. Magsisimula siyang magkunwaring nasaktan sa harap, tapos damaloy ang dugo. Itataas niya ang kanyang kamay para tingnan ang kanyang sugat. Pero si Bamshak ay nagpanggap at nagsabing, huwag kang mag-alala, itatali ko ito para sa iyo. Hindi naiintindihan ni Jean ang plano nila at tinanong ni Jean tungkol sa isang mag-andang taktika. Sinabi ni Blackstone na mayroon din ganyang halaman sa kanilang mundo. Pero sabi ni Jean, iyon ay interesado lang sa kanilang mundo. Tinawag nila itong Freaky Ash din. Binalutan niya ang kanyang sugat. Pagkatapos ay sinabi niyang galit, gumawa tayo ng drama para patayin siya. Isang halimaw ang humakbang doon at nakita nila ang halimaw, sabi ni Yuo, young master, isang halimaw ito. Itinaas ni Jean ang kanyang braso at sinabing, medyo malakas ang isang ito ngayon, kaya lalabanan niya ito. At ang sinumang nasaktan ng Freaky Ash ay makakapagpahinga. Ngumiti silang dalawa at gumana ang kanilang plano. Sabi ni Yuo na papatayin nila siya kaagad. Tapos iniisip ni Bamshak na tatamaan niya siya sa puso at siya naman sa leeg. Sila Bam at si Jean ay lumapit sa kanya para atakihin siya. Pero bigla nilang tinuro ang isa't isa para patayin siya, ayon sa plano. Samantala, sila ay tumalo ng mataas. Habang hawak ang kanilang mga espada at sinubukang patayin siya. Tiningnan din sila ni Jean ng bahagya. Napansin nila na tinitingnan sila ni Jean, at sabi ni Yuo na dahil bata pa siya, kailangang mabilis nilang gawin ito at sundin ang utos. Itinaas ni Jean ang kanyang paa. Itinaas ang kanyang paa at tumalon sa kabilang panig, at sila ay lumipad at lumapit sa halimaw. Gusto nilang patayin si Jean, pero nagkamali at napatay ang halimaw dahil si Jean ay umilag. Tiningnan ni Yuo si Jean, na nagkamali ng tingin kay Jim at sila na nakatingin sa kanila. Pagkatapos ay sinabi, ngayon ay hawak niya ang espada sa harap ng kanyang mukha. At sinabing ngayon ay oras na niyang umatake. Hinanap nila siya at sinundan ang linyang purple. Pagkatapos nakita nilang siya ay gumagalaw patungo sa mga halimaw na nakatayo doon. At biglang nalaman niyang alam niya ang kanilang plano mula sa simula. Nabigla sila sa narinig, pero tinanong ni Yuo kung bakit hindi siya inaatake ng mga halimaw. Ngumiti si Jean at sinabing ang mga halimaw na ito ay may tendensyang atakihin ang unang umatake. Samantala, lumapit ang mga halimaw sa kanila. Tapos sinabi nilang sila ang unang umatake, na ibig sabihin ay itinuturing lang silang kalaban. Galit na sumigaw kay Jean para patayin siya. Nang tumalon ang mga halimaw para atakihin sila, sinabi ni Bamshak kay Yuo na siya ang bahala sa mga halimaw na ito, pero kailangan niyang sundan. Si Jean na narinig sila at inilabas ang kanyang espada. Itinaas ni Jean ang kanyang kamay na may espada, sabay sabing nakakatawa na gusto nila siyang patayin. Si Bam, na nagtaas na may sugatang kamay, ay itinaas din ang kamay, at dahil sa dugo, nagsimula siyang matamba. Galit na tiningnan siya ni Yuo at sinabi, Big Woojin, papatayin niya siya ngayon. Pero isang itim na mahiwagang aura ang lumabas sa kanyang katawan at nakatayo na galit. Ang status window na nagsabing na-activate ang Resodem's aura, lalo na ang itim na aura. Samantala, iniharap ni Bam ang kanyang espada kay Jim para patayin siya, pero ligtas na umilag si Jean. Inatake siya ni Jean at nagbigay ng malaking sugat at damaloy ang dugo. Sinabi niyang kahit natapos na niya ang quest Big, may iba pang assassin na papatay din sa kanya. Ang mga patak ng dugo ay bumagsak din sa sahig. Umupo siya sa sahig at tinanong kung paano maaaring matalo Nika ang isang rank 1 sword master. At pareho silang nakahandusay sa lupa. Iniisip ni Jean na mahirap sana ito kung inatake siya ng mas tahimik, pero ang mga halimaw ay hindi nag-abala sa kanya at tiningnan siya. Sinabi ni Jean na tulad ng inaasahan niya, sila ay aalis na lamang dahil wala na ang kanilang kalaban.
Pero sinabi ni Blackstone na hindi na kailangan pang magpalabas ng enerhiya. Ngumiti si Blackstone at natapos ito ng mas maaga kaysa inaasahan niya. Ipinasok ni Jean ang espada sa kaluban nito at sinabing marami pa siyang gagawin. Tinanong ni Blackstone si Jean kung ano pa ang susunod. Pero sumagot si Jean na sinasabing ang mga assassin. Sinabi ni Jean na malamang ay nagpadala pa si Cienbic ng ibang tao para kunin siya. Ngumiti si Jim at sinabing siya ang nag-ambush sa pagkakataong ito. Makalipas ang ilang sandali, may dumating at nagsabi na mas kaunti ang oxygen at makapal ang ulap, na siya namang perpektong eksena para sa kanya. Nagulat ang lalaking nakamaskara nang makita na patay na ang mga halimaw sa lugar na yon. Nakita ang dalawa sa pag-aakalang natanggal na nila ang batang master, ang lalaking may maskara nang makita sina Bang Shock at Yuin ay nakahadusay na nasa masamang kalagayan. At nagulat pa siya kung sino ang gumawa nito. Tumingin siya sa harap at laking gulat niya nang makita na wala doon si Jean. Iniisip niya na baka pinatay nila ni Jean. Samantala, dumilat siya ng buo para marinig si Jean, na nagsabing matalas ang kanyang pakiramdam, at pagkatapos ay lumingon siya para tumingin doon. Tumalon si Jean ng mataas para atakihin siya gamit ang espada, pero inilagay niya ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang mukha at nailigtas ang sarili. Sinabi ni Jean sa kanya na papatayin niya siya agad-agad, pero hinarang niya ito pagkatapos ay pinansin niya. Mas magaling siya kaysa sa inaasahan. Tinitigan siya ng lalaking may maskara at nag-isip na kaya ng taong ito na pumatay ng mag-isa ng rank 4, pero sinabi ni Jean na sasabihin niya ang lahat. Tinanong siya ni Blackstone kung may alam ba siya tungkol sa mga assassin, pero sumagot si Jean na hindi niya alam na ipapadala sila ni Cienbic. Pagkatapos ay inilagay ni Jean ang kamay sa kanyang mukha at sinabing tinalo niya ang dalawa gamit ang mga halimaw. Pero paano siya ma-ambush na isang assassin kung wala siyang alam tungkol kay Jean? Nakangiti at sinabi niya na hindi niya alam kung sino ang assassin. Sinabi ni Jean na kailangan niyang alamin at malamang na isang espesyalista sa lugar na yon. Ngumiti si Jean at sinabi niyang mukhang kailangan siyang tulungan ni Blackstone. At ngumiti din siya. Sinabi ni Blackstone, tingnan mo, nandyan na siya, at sumagot si Jean. Nararamdaman na nga niya ito. Ngayon, nagulat ang lalaki na malaman na direkta ang kanyang iniisip at nakatingin siya dito. Pagkatapos ay sinubukan niyang atakihin siya gamit ang kanyang Navy arm weapon. Pero bumaliktad si Jean pabalik at nailigtas ang sarili, napansin niya ito. Tumalon siya ulit, pagkatapos sinabi ni Blackstone na ginagamit niya ulit ang sarili. Pagkatapos ay sasabihin niya sa kanya ang kanyang lokasyon. Kaya mag-concentrate siya. Habang nawawala ang lalaking may maskara, sinabi ni Blackstone sa kanila na nasa harapan lang siya, bahagyang kumaliwa para iwasan. Pagkatapos ng kanyang gabay, tinamaan ni Jean ang kanyang ilong na aktibo niyang inilagay ang kanyang kamay sa kanyang ilong at iniisip na siya ay talagang matalas. Lumitaw siya sa harapan ni Jean at naghanda siya para sa kanyang espada na may purple na itim na magical aura para atakihin siya. Inilagay ng lalaking may maskara ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha, pero buong lakas. Na itinulak ni Jean ang aura thunder power patungo sa kanya. Lumapit ang aura sa lalaking may maskara at tinamaan siya ng malakas at siya ay bumagsak palayo. Pagkatapos ay tumama siya sa puno at huminga ng malalim si Jean. Habang iniisip na ginawa niya ito, nang makita siyang patay at duguan, sinabi ni Blackstone. Naniniwala siya sa kanyang kakayahan at ginamit ito laban sa kanya. Sumagot si Jean na kung hindi dahil sa kanya, patay na siya. Ngumiti si Blackstone at tinanong kung maghihiganti ba siya agad-agad. Pero sumagot si Jean, hindi, dahil si Cienbic ay nasa rank 5. Tinanong ni Blackstone kung ano ang mangyayari kung patuloy siyang makaabala sa kanyang pagsasanay. At sumagot si Jean na pipigilan niya ito. Sinabi ni Jean na makikita niya ito kapag nakauwi na sila, at malamang magkakaroon ng isang pagpupulong. Inilapit ni Blackstone ang kanyang mga kamay at tinanong siya na hindi niya sinabi sa kanya ang mga bagay. Gayunpaman ano nga ba ang nasa dulo ng lugar na ito? Ngumiti si Jean at sinabi, isang rank 3 monster at bulaklak. Pero sinabi ni Blackstone, pakisabi sa kanya ang tungkol sa bulaklak na yon habang nakatingin doon. Sinabi ni Jean, dapat nandito lang ito kung naalala niya ng tama. Pagkatapos sinabi ni Jean, iyon ang pulang bulaklak na tinutukoy niya. Tiningnan ito ni Blackstone at sinabi na tinatawag nila itong morning sunflower kung saan siya galing.
At sinabi ni Jean, pati sila. Tinanong ni Jean kung iniisip niyang nagmula ang mga bagay na ito kung saan siya nakatira dati, pero sumagot siya na isang halimaw ang nagmo-monitor sa kanila. Hinahanap nila ang bulaklak na yun, pero sinabi ni Jean na gusto niyang malaman ang gamit nito. Sumagot si Blackstone na ang morning sunflowers ay nasa kanilang pinakamahusay na panahon tuwing paglubog at pagsikat ng araw, at nakikita nilang may mga bula na nagagawa doon, at sinabi ni Jim na ibig sabihin nito ay malapit nang lumabas ang isang halimaw. Samantala, isang malaking halimaw ang lumabas mula sa tubig, at nakita nila ang isang maliwanag na ilaw na nagniningning sa kanyang ulo. At inisip na ang halimaw ay pinoprotektahan ang misteryo ng morning sunflower. Matapos makita ito, sinabi ni Blackstone kay Jim, ito ay isang mud golem. Habang nakikita ito, sinabi ni Blackstone na hindi ito magiging mahirap para sa kanya. Ang mga golem ay may kakayahang magwasak at mag-regenerate. Inanunsyo ni Blackstone na kahit mababa ang ranggo nito, hindi ito madaling gamitin maliban na lang kung masisira niya ang core nito. Pagkatapos sinabi ni Blackstone na kailangan nilang hanapin ang core nito. Ngunit itinaas niya ang kanyang kamao upang umatake. Umilag si Jim at nailigtas ang sarili mula sa kanyang atake, ngunit sinabing manahimik si Blackstone dahil hindi siya makakapag-concentrate. Muling itinaas ni Golem ang kanyang mga kamay upang umatake, ngunit sinabi ni Jim na magiging masama kung siya ay tatamaan kahit isang beses lang. Tinitignan ni Jin ang kanyang posisyon sa pag-atake, pinigilan siya gamit ang kanyang espada at nagpakita ng asul na liwanag. Inihanda ni Jin ang kanyang espada at inisip na kung hindi siya makakaiwas, muli siyang aatake at pagkatapos ay igalaw ang kanyang kamay ng buong lakas gamit ang kanyang espada. Biglang gumalaw si Jin at nadulas ang kanyang katawan at bumagsak sa sahig. Hinawakan ni Jin ang kanyang espada ng mahigpit, iniisip ang kanyang posture ay mahina, at biglang inatake ang kanyang katawan ng 3 hanggang 4 na beses gamit ang kanyang swords. Tumingin si Blackstone doon, natuwa, at tumitig sa kanyang espada. Ngunit sumagot si Jin na kailangan niya ng bilis upang harapin ang ganitong kabigat na atake. Tumingin si Blackstone doon at nakita na hindi niya nasira ang core nito dahil ang green pigment sa kanyang katawan ay aktibo pa rin.